Sa babaeng mahal na mahal ko at matagal ko ng gusto. Yes, ikaw nga. At oo, mahal kita matagal na. Nung nag-confess ako ng feelings for you, totoo lahat ng yun. Kala ko nga, niloloko mo lang ako na di mo naiintindihan kasi baka awkward pa sa'yo. Yun pala, talagang hindi mo sineryoso. Tagal ko pa namang nag-ipon ng lakas ng loob. Pero sabi mo nga, magtropa tayo. Kung ano man ang ibig mong sabihin doon, para sa akin, tinuldukan nun yung posibilidad na magkaroon ng tayo. Na ibig sabihin, ikaw plus ako. Pero, maraming salamat kasi sa dami at tagal ng pinagsamahan natin, sigurado akong marami akong babauning memories na babalik-balikan ko na lang siguro hanggang pagtanda natin. Kahit sa panahon na yon, magkaiba na yung landas natin. Congratulations sa bagong chapter ng buhay mo. Masaya akong may isang lalaki na nagmamahal sa'yo at mahal na mahal mo. Kahit na minsan, nangarap pa rin ako na sana ako na lang ang nagpapakilig sa'yo. Tanggap ko na lahat kaya minabuti ko ng lumayo. Ayos na to. Di ibig sabihin na masama ang loob ko ha. Para lang ba yung makapag-heal din naman ako. At kapag natagpuan ka na ng sulat kong ito, sign yun na malaya na tayong dalawa sa mga pangarap kong sana ikaw ang forever ko. Mahal pa rin kita. Di na mawawala yun. Ilulugar lang natin dahil iba na ang sitwasyon ngayon. Ingat palagi. From your best par, Jomar. Aray ko naman, Jomar. Na friend zone ka pala. Ang sakit! Taas na kamay ng mga na-friend zone at one point in their love lives. Ha? Ba't ayaw nyo umamin? Ayaw nyo umamin na friend zone kayo? Oh, okay. Going back, because today is National Mental Health Day, right? Jomar, I like what you did because nagsi-self-care ka. Lumayo ka. Siguro from the thing or from that person that hurt you. From that person that gave you a little bit of stress, hindi ba? Nag-self-care ka at pinili mong mapag-isa, siguro para maging clear din yung mind mo. Ang hirap kasi talaga maging lalaki eh. Tayo mga babae, pabasted-basted lang tayo. Just like you as a friend, sorry. Di ba? Ganun lang. Haba ng mga hair natin, tayo nililigawan. Kahit na minsan may mga crush tayo na sana gusto nating ligawan, pero no, hindi ganyan ang dalagang Pilipina, te. Hindi ba? Pero yun nga, Jomar, siguro isipin na lang natin na may mga bagay that is, there are things that are really not meant to be. At baka talaga para sa kanya, tropa lang ang tingin niya sa'yo. At sabi mo nga, marami kang babauning alaala. At maligaya ka kasi may jowa. Totoo ba yan o labas lang sa ilong yan? Ha? Diba? Pero sabi mo nga, kapag ka nabasa na niya ang sulat na to, ibig sabihin, naka-get over ka na. Which is also maganda rin na gumawa ka ng love note na ganito. Alam mo kung bakit? It is also a form of release. Kayo rin mga kapatid, kung meron po kayong pinagdadaanan, isulat nyo sa papel. That is one form of release. O gumawa kayo ng journal. Every time you feel bad, write it down. Keep it. After a few years, pag nahanap nyo ulit yung journal na yon, ganito pala yung naramdaman ko noong October 10, 2024. Pero okay na ako ngayon. 'Di ba? So, that's one form of release, yung ginawa mong love note, Jomar.
Ganda rin yan kahit papaano nabawasan yung kirot na nararamdaman mo. Pero sana, kahit papaano, huwag mo rin namang pigilan yung sarili mo na umibig din. Huwag mong paikutin din ang mundo mo dito kay... May pangalan bang binanggit? Wala sa babaeng mahal ko lang 'di ba? Huwag mo naman masyadong paikutin yung mundo mo dito sa babaeng mahal mo na meron ng iba. Because you also deserve to be happy. Maybe in this life, hindi kayo. Malay mo, siya yung soulmate mo pala. Because not all soulmates ay nagiging magjowa or magpartner habang sila ay buhay. 'Di ba? So, Jomar, bigyan mo rin ng chance yung sarili mo na makaramdam ng pag-ibig na sinusukli din ang pag-ibig na binibigay mo. Okay? Don't be too hard on yourself. Okay ba yan?